Hindi lang naman si Senator Cynthia Villar actually ang pumuna kay Ma'am Shi, mga ate at kuya. Siyempre, ang isang apakatapang na si Miss Vivian Velez, nagsalita rin laban kay Ma'am Shi. Well, ang unang post ni ni Miss Vivian Velez nung nakaraan ay yung kung magtataray ka, kung sasabihin mo ika yung bring it on, dapat ganito ka kaganda. Nag-upload si Miss Vivian Velez ng picture niya na siya ay naka-shades, di ba? So kung magsasabi ka na bring it on, huwag yung mukha kang katulong, 'di ba? Parang gano'n yung gustong iparating or yung parang sabi ko sa iyo yung bring it on parang naghahamon ng away. Ba't gano'n si ano, ba't parang ang yabang at ang tapang masyado ni Butod, right? O di sinupalpal ni Miss Vivian Velez, makatatay digong to eh. Oh. So dito sa post na to, sabi ng balita kahapon, tila may pinasaringan ang actress na si Vivian Velez tungkol sa isang cute, quote-unquote cute. Sino ba yung cute na iyon? Open ko nga yung link na yun, basahin ko sa inyo. Ay! Kasama talaga pala si Ma'am Shi dito sa sa picture ha. Dali ah. Article po ito ng balita.ph. balita.net.ph. Basahin natin. Kumakain ng kulangot? Talaga? Maalat kasi yun, baka favorite ni Madam. Asa na? May reaksyon ng actress na si Vivian Velez sa naging pahayag ni First Lady, alam niyo na, patungkol sa bashers at kritiko nila ng asawang si Pangulong Kuting. Ibinahagi ni Vivian ang ulat ng balita na tila may pinatututsadahan siya sa kanyang Facebook post nung April 20, few days ago, tungkol sa isang mukhang palaka. Mukhang palaka? Sino ang mukhang palaka na yan? Grabe aman! Mukhang palaka. Ibinahaga ni Vivian Velez sa kanyang post ang kanyang sariling litrato noong October 12 na may caption na "Bring it on, we can do this." Dapat ganyan ang itsura mo, ang bring it, pag sinabi mo ang bring it on, hindi yung mukha kang, doon pala sa unang post niya, mukha kang palaka. Bagamat walang binanggit na pangalan at kung sino ang pinatutungkulan, batay sa comment section nito ay makikita ang pinaghuhugutan nito ay ang pahayag ng unang ginang sa panayam sa kanya ni Tuning. Binahagi naman ni Vivian ng isang art card na nagpapakita sa naging controversial na pahayag ni, alam niyo na. I know it may sound harsh, but she remarked, "Look at your faces. We're getting uglier for critiquing the government, and she is cute. Who introduced the discussion of physical appearance? My point is, before labeling others as unattractive, take a look at yourself first," sabi ni Vivian. Tama, no? Kasi kanina may umimik dyan. Masyado daw tayong mapanlait. Di ba may tungaw na pumasok sa channel natin? Ikaw kasi ang nauna, Ma'am Shi. So ito nga pala yung picture na unang pinost ni Vivian Velez patungkol sa isang palaka. 'Di ba? Ang sabi niya, yan. Yan yung unang post niya na naka-shade siya. Kasi bakit siya nag-react na mukha namang palaka yung nagsalita na yon? Ay kasi nga nilalait daw ni Ma'am Shi ang mga kritiko nila na, 'di ba, pumapangit daw yung mga bumabatikos sa kanilang mag-asawa. At sila ni Katunying ay cute pa rin. Look at us, we're cute, sabi niya, 'di ba? Cute daw sila ni Tunying, pero yung bumabatikos sa kanila pumapangit. Siya yung unang ad hominem, si Ma'am Shi. Siya yung unang lumait sa itsura ng mga bashers nila na pumapangit, at ang binanggit pa nga doon ni Katunying, si VP Sara, si Tatay Digong, ang mga Duterte. Pumapangit daw ang mga Duterte, ang ganda naman ni VP Sara. Nagmamaganda si Ma'am Shi, napikon si Miss Vivian Velez. Cute daw siya, ke horror. Pati pala salamin sa palasyo, sinungaling. Si Miss Vivian na may sabi niya na, wala naman siya pinangalanan, di ba? So, hindi pa na pala natapos sa isang post lang si Miss Vivian Velez. Hindi.
Sa kagustuhan nilang i-divert ang atensyon ng tao para hindi pag-usapan yung mga droga, yung drug test, yung hakbang ng maisog, 'di ba? At kung ano-ano pang kalokohan, yung pagkapanalo sa loto na parang inaraw-araw na. Oh, nagpa-interview para manawagan siguro ang mga ibang politiko, "Oh, ikaw naman, you cross the line, Sara, bumaba ka na." 'Di ba ganyan ngayon ang tono ng ibang politiko. Pero Ma'am Shea, yung interview mo kay Katunying, ay yung mga sip-sip lang sa'yo, yung gano'n ang tono, pero ang mga taong bayan ay naaadwa sa'yo na naalibadbaran. O eto si Miss Vivian Velez, kahit hindi ka pinaringgan, ang sabi, cute daw siya, ke horror. So sinungaling daw ang salamin ng palasyo. Hindi lang yung salamin sa palasyo ang sinungaling or hindi nagpapakita ng totoong reflection ni Madam, pati din yung mga taong nakapalibot sa kanya. Sino ba naman ang matutuwa diyan? Sino ang matinong makikipagkaibigan sa mag-asawang 'yan na walang utang na loob sa kanilang mga followers, sa mga dating kaibigan na lahat pinagtatakwil, manggagamit ay tama si VP Sara, mangga. Right? Siguro silang mag-asawang pinariringgan ni VP Sara. Kaya nga sabi ko, after nung TikTok ni VP Sara na manggagamit, biglang may interview rin si Madam eh. Oh, ang makikipagkaibigan lang sa mag-asawa na yan ay alam niyo bibihira mag-trending tong post ng balita.ph ha, pero maraming reaction to eh. Oh, ah, anong sabi dito? Gandang-ganda sa sarili, tingnan lang natin saan ang ganda kapag nawala ng pagtibok ng puso mo. Ano naman ang sinabi? Yun, ano yun? Oh, mas ginusto pa ng iba na isang Bangag Marcos ang magpatakbo sa gobyerno natin, lugmok ang bayang Pilipino. Ang tanong, si Kuting Baga talaga ang nagpapatakbo sa Pilipinas? O yung Juwawawa? Ayan din yung pinanghuhugutan ng karamihan. Hindi lang naaalibadbaran sa itsura ni Ma'am Shi, pero na hindi natutuwa at nakakaramdam na siya yung nasusunod. Siya yung presidente at hindi yung asawa niya. And ang daming hint mga ate at kuya. Hindi ko lang siguro madidiscuss na pero isingit ko na lang dito, naiinis din si Mayor Baste. Oh, na 'di ba nagbanggit si Ma'am Shi na ano na ang mga anak niya ay matino, walang tattoo. Ate Jennifer, thank you so much. Is it you? Oh, matino daw ang mga anak niya, walang tattoo, napalaki daw niya ng maayos. Ang pulis naman, ito parang revelation to eh, na parang si Ma'am Shi talaga ang sinusunod at pinoprotektahan ng men in uniform, hindi si Kuting. Na parang si Ma'am Shi ang kinatatakutan ng men in uniform. Shinare ni Mayor Baste at ang kanyang description dito sa post na ito ng mga kapulisan ay baited raw. Ang pagkakaintindi ko kasi sa baited mga ate at kuya ay nakakairita or annoying or something, nakakabwisit. Visit si Mayor Baste sa post na ang mga pulis ay dapat hindi kakitaan ng mga visible na tattoo. Oh, sinabihan daw ang mga pulis, 'di ba balita 'yan ngayon, bawal na sa pulis ang may tattoo. So parang ina-affirm ng PNP ang sinabi ni Butod na kapag may tattoo ka ay mukha kang sanggano. At para 'di ba, suportahan yung makitid na pang-unawa ng First Lady, nanawagan ang PNP na dapat kapag kami mag-a-apply na ng na mag-a-apply na pulis na bago, eh dapat wala kang tattoo sa katawan or kung may tattoo ka nakita, ipatanggal mo yan. Mahal pa naman magpa-laser. Policemen with visible tattoo, sabi sa balita na shinare ni Mayor Baste, na yamot yata. Even when wearing their uniform, must remove their body art to maintain a professional image. O ganyan kasi sa Pilipinas, kahit sa aming mga teachers, mga ate at kuya, bawal nakita ang tattoo sa katawan. O, ngayon, binatikos ang PNP dito. O, PNP slammed for unconstitutional rule, negative view of tattoos. O, kasi nga, sa logo ng PNP, nandun si Lapu-Lapu. Ang alam ko po kay Lapu-Lapu, tad-tad rin ng tattoo. So, parang hypocrisy ng mga pulis ito or kasipsipan kay Ma'am Shi, hindi kaya? Hmm.
So nakakapagtaka na bakit parang pinoprotektahan ng PNP si Ma'am Shi or sinusuportahan, sinisegundahan. Nabati ko si Ma'am Shi dahil sa pagyayabang niya na walang tato ang mga anak niya, napalaki niya ng maayos. So kung ang mga anak niyo ay may tato, pariwara na? Ganun ba yun? Oh. Sila pula po nasa logo ng PNP na isang Visayan at ang mga pintados mga ate at kuya ay ano yan, galing sa Bisaya or 'di ba mga ninuno ng mga Bisaya ang mga pintados. And Lapu-Lapu I think has tattoo when he was living, 'di ba? Had tattoo or tattoos. May mga tattoo sila Lapu-Lapu. Ano 'yan? PNP Chief ni Kuting magpakong mo diha. Anong pakong? Wa mo'y mga pulos sa Pilipinas. Kasi yung PNP Chief na yun si Lazo ba yun? Ay, hindi, PIDEA yun eh. Oh. So parang sinisigundahan nila si Ma'am Shi. Malupit ka talaga FL, sabi ng isang nag-comment. Oh. Parang her words are, 'di ba? Their command, something like that. Ang sinasabi ni Ma'am Shi ay sinisigundahan ng mga pulis. Parang batas sa mga pulis ang mga words ni Ma'am Shi. Kasi nga nilait-lait si Ma'am Shi sa kanyang sinabing ang mga anak niya walang tato, so matitino ang mga anak niya. Kakaiba talaga mga ate at kuya. Oh. Kaya ka nalalait ni Miss Vivian Velez na apakaganda. Parang dancer to siya, no? Parang kilala tong magaling sumayaw. Body language ba yan si Vivian Velez? Something noong panahon. Narinig ko kay mama yung pangalan ni Vivian Velez eh. Oh. Ay kung ikukumpara kay Ma'am Shi, sino ang maganda at sino ang nasa katuwiran? Yung mataray na sabi ay bring it on, mag-away tayo, banggain niyo ako, sabi, parang ganun yung message Ma'am Shi, banggain niyo ako, subukan niyo. Kaya kong tumawag sa Romania. Kakaloka, hindi natiis ng ibang mag-react. Kaya tuloy nakakita ng maraming kakampi si VP Sara. Katulad kay Miss Vivian Velez at kay Senator Cynthia Villar. Agree ba kayo mga ate at kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.